Bilang panganay sa aming magkapatid, palaging nasa akin ang responsibilidad na pangalagaan si Mara. Ako si Lila, at sa aming tahanan, ako ang nagtatrabaho ng lahat ng gawaing bahay habang si Mara, na mas bata ng 2 taon, ay abala sa kanyang pag-aaral. Isang malamig na hapon, habang naglilinis ako sa attic, natagpuan ko ang isang lumang salamin na natatakpan ng alikabok. Sa unang tingin, wala naman itong kakaiba. Isang karaniwang salamin na tila matagal nang nakatago. Ngunit nang aking punasan ito, bigla kong naramdaman ng malamig na hangin na tila dumaan sa aking likuran. Sinubukan kong kalimutan ang pakiramdam na iyon. Iniisip na baka guni-guni ko lamang. Ngunit simula noon, nag-umpisang magbago ang lahat. Kinagabihan, habang kami ni Mara ay nagkukwentuhan sa kanyang kwarto, napansin kong may kakaibang anino na sumasalamin sa dingding. Hindi mula sa anumang bagay na nasa kwarto namin ito nagmumula. Mara, nasa ang anino mong ito nanggagaling? Tanong ko. Pilit kong sinusuri ang paligid upang hanapin ang pinagmulan. Naku, ate, baka galing lang yan sa bintana. Sagot ni Mara. Ngunit kitang-kita ko sa kanyang mga mata na napansin din niya ang kakaibang presensya. Inakalang pagod lamang kami, nagpasya kaming magpahinga na. Subalit habang nakahiga, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila dumadaloy sa kwarto. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa labas at ang bawat tunog ng orasan ay parang palakas ng palakas sa aking pandinig. Hindi ako mapakali. Pakiramdam ko'y may ibang tao sa kwarto. Kinabukasan, sinabi ko kay Mara na balikan namin ang attic. Gusto kong ipakita sa kanya ang salamin na natagpuan ko. Ate, bakit mo ba pinapansin yung salamin na yan? Tanong niya habang umaakyat kami. Pero alam kong siya man ay kinakabahan. Pagdating namin sa attic, agad kong hinanap ang salamin. Ngunit sa aking gulat, wala na ito sa dating kinalalagyan. Imposible! Bulong ko sa sarili ko. Dito ko lang ito iniwan kahapon. Naku ate, baka naman nakalimutan mo na kung saan mo nilagay, sabi ni Mara. Pero ramdam ko ang pangamba sa kanyang boses. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Isa ba itong biro ng isip ko o talagang may kakaibang nangyayari? Pagbaba namin mula sa attic, napansin kong may kakaibang ingay sa sala. Para bang may mga yabag na mabilis na nawala nang kami dumating. Narinig mo rin ba yun, Mara? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Opo, ate, sagot niya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi na ito basta haka-haka lang. May nangyayaring hindi namin maipaliwanag. Habang nag-uusap kami sa sala, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa aking likuran. Ang parehong malamig na hangin na naramdaman ko sa attic. Ngunit bago pa man ako makareact, biglang bumukas ang pinto ng kwarto namin ng mag-isa. Pareho kaming napasigaw ni Mara. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinto. Sa loob, nakita namin ang salamin na dapat ay nasa attic. Ngunit sa pagkakataong ito, may bakas ng kamay na tila mula sa loob ng salamin mismo. Hindi ko alam kung paano ito nangyari o kung sino ang may gawa. Ngunit isang bagay ang sigurado. Kailangan naming malaman ang katotohanan sa likod ng misteryong ito bago pa man ito tuluyang makasira sa aming pamilya. Ako si Lila at kasama ko ang kapatid kong si Mira. Mula nang mangyari ang insidente sa lumang salamin na naiuwi namin mula sa bahay ng lola, tila may kakaiba nang nagaganap sa aming paligid. Hindi ko maipaliwanag, ngunit para bang may ibang presensya na sumusubaybay sa amin, isang aninong mahirap matukoy, ngunit palaging naroroon. Nagsimula ang lahat noong isang gabi habang kami ni Mira ay nag-aaral sa aming kwarto.
Nakaharap kami sa mesa na may ilaw na bumbilya na bahagyang kumukurap. Napansin kong si Mira ay tila balisa. Panay ang sulyap sa salamin na nakasabit sa dingding. Ako'y nagtataka kung bakit tila may magnetikong puwersa ang salamin na iyon para sa kanya. Lila, napapansin mo ba yung nut pump? Yung salamin? Tanong niya habang pilit na inuunat ang leeg upang masilip ito mula sa gilid ng kanyang mga mata. Wala naman akong nakikitang kakaiba. Sagot ko. Bagamat may kaba akong nararamdaman sa kanyang pagtatanong. Bakit? May napapansin ka ba? Umiling si Mira. Ewan ko, pero pakiramdam ko may nakatingin sa atin mula sa loob ng salamin. Hindi ko na siya sinagot. Binaliwala ko yon at ipinagpatuloy ang pag-aaral. Ngunit paglingon ko sa salamin, tila may aninong gumagalaw sa loob. Agad kong inilibing ang tingin ko sa aklat. Pilit na itinatanggi ang posibilidad na may kakaiba akong nakita. Ilang araw ang lumipas at lalong lumalala ang nararamdaman naming presensya. Minsan, sa gitna ng gabi, bigla na lamang akong magigising at makikitang nakatayo si Mira sa harap ng salamin. Tila may kinakausap na hindi ko nakikita. Nang tanungin ko siya kinabukasan, hindi niya matandaan ang kanyang mga ginawa sa gabi. Parang sinapian ng isang anino, isang hindi kilalang puwersa. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, biglang nagtanong si Mira, "Ate, naisip mo na ba kung bakit iniwan sa atin ni Lola ang salamin na iyon?" Hindi ko alam ang isasagot. Wala kaming ideya kung bakit iyon ang napiling ipamana sa amin. Ngunit sa kabila ng aming mga agam-agam, ninais naming alamin ang kasaysayan nito. Kaya't nagpasya kaming bumalik sa bahay ni Lola para mangalap ng impormasyon. Umaasa kaming makakahanap ng sagot mula sa lumang mga dokumento o larawan na naiwan niya. Pagdating namin doon, naramdaman ko agad ang malamig na simoy ng hangin. Tila nagbabadyan ng kung anong lihim na nakasilid sa loob ng mga pader ng bahay. Habang si Mira ay nagsusuri ng mga lumang kahon sa sala, ako na may tinungo ang kanyang lumang kwarto. Doon ko napansin ang isa pang salamin, kahawig ng salamin na nasa aming kwarto. May kakaiba sa kanyang refleksyon, tila ba may ibang dimensyon sa kabila nito. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo at isang imahe ang bumungad sa aking isipan. Si Lola, nakatayo sa harap ng salamin. May kausap na hindi ko maaninag. Napaatras ako, nanginginig sa takot at pagtataka. Ano ang koneksyon ng salamin sa mga aninong ito? Tinawag ko si Mira at ibinahagi ang aking nakita. Mira, may koneksyon ang mga salamin na ito sa kung anuman ang sumusunod sa atin. Kailangan nating malaman kung ano ito. Sa paghalungkat namin ng mga gamit ni Lola, natagpuan namin ang isang lumang journal. Isinulat dito ang mga karanasan at obserbasyon ni Lola noong siya'y bata pa. May isang bahagi na nagsasaad ng kanyang pag-aaral tungkol sa isang sinaunang ritual na ginagawa sa harap ng salamin upang makausap ang mga espiritu. Nabanggit din ang tungkol sa isang aninong sumusunod sa kanya, na siya ring aninong tila sumusunod sa amin ngayon. Habang binabasa ko ang journal, naramdaman kong nag-iba ang timpla ng paligid. Bigla na lang akong nakaramdam ng malamig na hangin sa likuran ko. Paglingon ko, nakita ko si Mira. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Tila ba may ibang nilalang na nakatingin sa akin mula sa kanyang katawan. "Mira?" Tawag ko, nanginginig ang boses. Ngumiti siya. Ngunit hindi iyon ang ngiti ng aking kapatid. "Hindi na siya si Mira!" Aniya sa isang tinig na pamilyar, ngunit banyaga. "Matagal na kitang hinihintay, Lila." Ang mga salita niyang iyon ay nag-iwan ng malamig na takot sa aking pagkatao. Sino ang kausap ko? Ano ang nangyari sa kapatid ko? Napaatras ako at sa likod ko, narinig ko ang basag ng salamin mula sa kwarto ni Lola.
Kasabay nito'y bumuhos ang liwanag sa paligid. Tila isang pagputok ng liwanag mula sa kabilang dimensyon. Sa takot at pagkabigla, napatakbo ako palabas ng bahay. Iniwan ko si Mira o kung sino man siya sa loob. Ang mga tanong ay bumubugso sa aking isipan. Paano ko siya maililigtas? Ano ang tunay na lihim ng salamin na ito? Sa malalim na paghinga, kinailangan kong bumalik sa bahay upang hanapin ang sagot sa mga katanungang ito. Ngunit sa likod ng pag-aalala, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Paano kung hindi ko na maibalik ang tunay na Mira? Ako si Lila, ang nakatatandang kapatid. Kasama ko ngayon si Mia, ang aking bunsong kapatid. Sa loob ng isang lumang bahay na matagal nang hindi napupuntahan ng sinuman. Ang bahay na ito ay pag-aari ng aming lola na pumanaw ilang taon na ang nakalilipas. At mula noon ay hindi na ito nabigyang pansin ng sinuman sa pamilya. Pero nitong mga nakaraang linggo, may kung anong nagtulak sa akin na bumalik dito. Pakiramdam ko ay kailangan namin ni Mia na malaman ang lihim na itinatago ng lumang salamin sa bahay na ito. Simula pa lamang nang pumasok kami ay nag-iba na ang timpla ng hangin. Ang bahay ay tila may sariling buhay. Ang mga sahig ay umuugong sa bawat hakbang namin. At ang mga bintana ay tila nagmamasid sa amin. Walang kahit anong ingay kundi ang tunog ng aming mga paa sa kahoy na sahig. Ang dilim ay bumabalot sa paligid. Nagkukubli ng kahit anong maaaring nagtatago sa sulok ng mga silid. Natatakot ako, ate! Bulong ni Mia habang mahigpit na nakakapit sa aking braso. Huwag kang mag-alala, Mia. Nandito lang ako. Sagot ko. Pilit na pinapawi ang kaba sa aking dibdib. Ngunit sino nga ba ang niloloko ko? Pareho kaming kinakabahan sa kalagayan namin ngayon. Sa kabila ng lahat, kailangan naming malaman ang katotohanan. Nakarating kami sa silid kung saan naroroon ang lumang salamin. Ito ay isang makalumang salamin na may ukit sa kahoy na frame. Sinasabing ito ay pag-aari pa ng aming lola noong siya ay bata pa. Sinasalamin ng alikabok ang mga taon ng pagkatiwangwang nito. Parang may kakaiba talaga sa salamin na to. Sabi ni Mia habang dahan-dahang nilalapitan ito. Ako na ang mauuna! Sabi ko at humakbang papalapit sa salamin. Habang tinititigan ko ang aking refleksyon, may kung anong kilabot ang sumilay sa akin. Para bang may iba pang mata na nakatingin mula sa loob ng salamin. At sa isang kisap mata, nakita kong nagbago ang aking refleksyon. Hindi na ito ako. Ang refleksyon ay isang batang babae, halos kaedad ni Mia. Ngunit may malamlam na mga mata at labis na kalungkutan sa mukha. Ate, nakikita mo rin ba yan? Tanong ni Mia, na ngayon ay nasa tabi ko na. Tumango ako, hindi makapagsalita. Nagsalita ang batang babae sa salamin, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang mga labi. Ang pangalan ko ay Clara. Tumatak sa isipan ko ang kanyang tinig. Matagal na akong nakakulong dito at kayo ang susi para makalaya ako. Hindi ko alam kung paano tutugon. Paano mo kami kilala? Tanong ko sa isip. Ang inyong lola ang nagkulong sa akin dito. Sagot ni Clara. Kailangan ko ang inyong tulong upang mailabas ako. Napatingin kami ni Mia sa isa't isa. Hindi ko malaman kung paniniwalaan ko ba ang sinasabi ng refleksyon. Ngunit may kung anong puwersa ang tila nag-uudyok sa amin na maniwala. Hindi namin alam kung paano makakatulong. Ngunit alam naming hindi kami makakaalis nang hindi nalalaman ng buong kwento. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang malamig na hangin. Ang mga ilaw ay nagpatay-sindi. At naramdaman naming may presensyang dumaan sa likod namin. Pareho naming alam na wala namang ibang tao sa bahay. Ngunit tila ba may aninong bumabalot sa paligid. Mia, kailangan nating malaman ang kwento ng salamin na ito. Sabi ko.
Ngunit kailangan din nating maging handa sa kahit anong maaaring mangyari. Naramdaman ko ang pagdulas ng isang papel mula sa likod ng salamin. Dinampot ko ito at sinuri. Isang lumang larawan ito, kuha sa parehong salamin, ngunit may ibang batang babae na nakatayo sa harap nito. Ang batang babae ay hindi si Clara, kundi ang aming lola noong siya ay bata pa. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mensahe. Hindi lahat ng anino ay dapat sundan. Biglang pumasok sa isipan ko ang mga alaala ng aming lola. Lagi niyang sinasabi sa amin na huwag magtiwala sa mga anino. Paano kung ang aninong ito ay hindi dapat pagkatiwalaan? Mia, baka hindi natin dapat tulungan si Clara. Bulong ko. Ngunit bago pa man makasagot si Mia, Maadaman ko ang biglaang paglamig ng hangin. Tumindig ang mga balahibo ko. At sa gilid ng aking mata, may nakita akong aninong gumagalaw sa sulok ng silid. Ang anino ay dahan-dahang lumapit. Tila ba may sariling buhay. Sa bawat paggalaw nito, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Ang pangingibabaw ng takot sa aming dalawa. At bago pa man namin mawari ang aming ang gagawin, narinig na lang namin ng isang pabulong na tinig mula sa anino. Kayo ang magpapalaya sa akin. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ito, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi pa natatapos ang kwento ng salamin. Sa mga susunod na hakbang, kailangan naming magdesisyon kung alin ang mas matimbang. Ang paglingap sa isang kaluluwang nangangailangan o ang pag-iwas sa anominangs sa aninong maaaring magdala ng panganib. At sa isang iglap, naglaho ang anino, iniwan kaming puno ng tanong at takot. Sa likod ng takot na iyon, alam kong kailangan naming malaman ng buong katotohanan, kahit gaano pa ito kadilim. Nang bumalik kami ni Maya sa bahay matapos ang isang araw na puno ng kaba at takot, ramdam ko ang bigat ng mga anino na sumusunod sa amin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may malamig na hangin na bumabalot sa amin na tila binabantayan ng bawat galaw namin. Sa bawat pagtingin ko sa salamin, lagi kong nakikita ang anyo ng isang aninong hindi ko mawari kung saang bahagi ng kwarto nagmumula. Ang salamin sa aming silid-tulugan, ang pinakauna kong napansin na may kakaibang aura. Mula nang bumalik kami, kahit saan ako tumingin, palaging naroon ang aninong iyon. Nakatingin, nagmamasid, tila ba may sariling isip. Sa tuwing mag-aayos si Maya ng buhok, napapansin kong tila may ibang gumagalaw sa refleksyon niya. Isang gabi, habang nagkukwento siya tungkol sa mga pangyayari sa eskwelahan, hindi ko maiwasang mapako ang tingin ko sa salamin. Sa likod ng refleksyon ni Maya, may dalawang mata ang nakamasid, malamlam, at puno ng galit. Maya, bulong ko. Napansin mo ba iyon? Anong tinutukoy mo, ate? Tanong niya. Sabay lingon sa salamin. Ngunit sa paglingon niya, nawala ang aninong kanina lamang ay kitang-kita ko. Nagpatuloy kami sa pag-uusap, pero ang diwa ko'y patuloy na naglalakbay sa mga katanungan. Ano ang aninong iyon? Bakit kami ang sinusundan nito? Pagsapit ng hating gabi, napagpasyahan kong hindi na maaring magpatuloy ang ganitong sitwasyon. Kailangan kong alamin ang totoong kwento sa likod ng salamin. Dahan-dahan akong bumangon mula sa higaan, pinakikiramdaman ang bawat hakbang ko. Si Maya ay mahimbing na natutulog sa tabi ko. Walang kaalam-alam sa takot na bumabalot sa akin. Lumapit ako sa salamin, nagbabaka sakaling makakita ng kahit anong palatandaan. Sa paglapit ko, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila humihigop sa akin. Nagsimula akong magtanong, mahina ngunit mariin. Sino ka? Bulong ko. Ano ang kailangan mo sa amin? Sa aking pagkagulat, unti-unting lumabo ang refleksyon ko. Sa halip na ako at ang silid, isang eksena mula sa ibang panahon ang nakita ko.
isang batang babae. Tila kasing edad namin noon ni Maya. Ang nakatayo sa harap ng salamin. Namumugto ang kanyang mga mata. At kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Sa likod niya, naroon ang anino, mas malinaw kaysa sa mga nakikita ko sa refleksyon ng salamin. Nakatingin ang batang babae sa akin, parang sinasabi sa akin na sundan siya. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko'y kailangan kong malaman ang kwento niya. Sumunod ang eksena sa isang mabilis na paglipat. Isang lumang bahay, puno ng alikabok at agyo. Sa loob ng bahay, naroon ang salamin. At sa salamin, kitang-kita ang batang babae at ang anino. Ang salamin na iyon, na tila ba sentro ng lahat ng ito, ay katulad ng sa amin. Biglang bumalik ang refleksyon. Pyon ko. Napaatras ako. Nawala sa aking isip ang mga nangyayari. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sino ang batang babae? Hindi ko na malayang nagising si Maya. Ate, bakit ka nakatayo diyan? Tanong niya. Ang boses ay nag-aalala ngunit mahina. Maya, sagot ko. May kailangan tayong alamin. Hindi ko alam kung paano. Pero kailangan nating alamin ang kwento ng batang babae sa salamin. Nag-usap kami ni Maya at nagpasya kaming hanapin ang pinagmulan ng salamin. Nagsimula kami sa atik kung saan nakatago ang mga lumang gamit ng pamilya. Doon namin natuklasan ang isang lumang talaan ng mga gamit. Nakasaad doon ang pangalan ng isang lola namin na matagal nang pumanaw. Sa talaan, nakasulat ang salamin bilang isang pamanang iniwan sa kanya. Habang binubuklat namin ang mga lumang tala, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa amin. Ang anino, naroon na naman, tila ba nagmamasid sa bawat galaw namin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natakot. Alam kong kailangan namin itong harapin. Sa isang sulok ng atik, natagpuan namin ang lumang larawan ng batang babae. Siya ang nasa salamin. Sa likod ng larawan, may nakasulat. Ikaw ang susunod! Biglang bumukas ang pinto ng atik, naglalagay ng liwanag sa madilim na kwarto. Sa pinto, naroon ang anino. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw kaysa kailanman. Ang anyo nito ay hindi na isang anino lamang, kundi isang mukha na kilalang kilala ko. Maya! Bulong ko. Ang anino! Tayo ito! Napaatras kami at sa paglingon namin sa salamin, nakita namin ang mga refleksyon namin. Tatlong magkakahawak na kamay, tila ba isang pamilya. Sa likod namin, ang anino, hindi na isang kalaban, kundi isang bahagi ng aming nakaraan. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagpapakilabot sa aking balat habang naglalakad kami ng ate ko sa makipot na daan patungo sa lumang bahay ng aming lola. Na ngayoy tila baga hindi na namin matandaang naging tahanan ng masasayang alaala. Ang mga puno sa gilid ng daan ay nagkukubli sa liwanag ng buwan at ang kanilang mga aninoy parang mga kamay na pilit na inaabot kami. Sa bawat hakbang, ang alingawngaw ng aming mga yapak ay nagiging musika ng takot sa aming mga pandinig. Nang marating namin ang pinto, nagpalitan kami ng tingin ng ate ko. Walang salitang namutawi mula sa aming mga labi, ngunit alam namin ang iniisip ng isa't isa. Ang anino mula sa salamin, na tila ba sumusunod sa amin simula pa nang bumalik kami dito, ay nagparamdam na naman. Parang may presensya ito na hindi namin maipaliwanag. Ngunit nararamdaman namin ito sa bawat sulok ng bahay. Pagkapasok namin, agad naming naramdaman ang bigat ng hangin sa loob. Nakakapagtaka na kahit wala namang tao, parang may nakatingin sa amin. Naalala ko ang kwento ng lola namin tungkol sa salamin sa kanyang silid. Sabi niya, ang salamin daw na iyon ay naipasa sa kanya ng kanyang ina at may kung anong kakaibang kapangyarihan. Noon, hindi namin ito pinaniwalaan. Ngunit ngayon, tila ba ang salamin ay nabubuhay at nagmamasid sa bawat galaw namin.
Ate, tingin mo ba? Totoo ang sinasabi ni Lola? Tanong ko. Pilit na sinisikap na hindi ko ipakita ang takot. Di ko alam, pero kailangan nating alamin. Sagot niya, na may halong kaba sa tinig. Lumapit kami sa silid ng Lola, kung saan naroroon ang salamin. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas, at sa loob, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng malabughaw na sinag sa sala. Ang salamin ay nakapwesto sa gitna, at ang kanyang ibabaw ay tila ba kumikislap sa misteryosong liwanag. Humakbang kami papasok, at agad na bumungad sa amin ang aming mga refleksyon. Ngunit hindi iyon ang aming mga sarili na nakasanayan naming makita. Sa halip, ang mga refleksyon ay may kakaibang ekspresyon, na para bang may alam sila na hindi namin alam. Ang mga mata ng aming refleksyon ay tila ba nagbibigay babala, ngunit ang kanilang mga labi ay nakangiti. Bigla kaming nakaramdam ng malamig na pagdampi sa aming mga balikat. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang paligid ay naging pamilyar, ngunit kakaiba, na para bang nasa ibang dimensyon kami. Ang anino, na sa unay hindi namin maipaliwanag, ngayon ay nagpakita ng buong buo. Ito'y isang matandang babae na may malalim na mga mata at dugo ang ngiti. Matagal ko na kayong inaantay, wika ng anino, na ang tinig ay parang bulong ng hangin sa gabi. Sino ka? Tanong ng ate ko, nanginginig sa takot. Ako ang nakaraan, ang pangarap, at ang bangungot ng inyong pamilya. Ako ang refleksyon sa salamin na hindi ninyo kayang takasan. Hindi ko alam kung paano, ngunit naramdaman ko ang koneksyon sa matandang babaeng ito. Ang kanyang presensya ay puno ng mga alaala na nagbigay daan sa mga tanong at sagot na hindi ko pa naisusulat. Nagsimula akong makakita ng mga larawan sa aking isip. Ang lola namin, ang salamin, at ang anino na sumusunod sa amin mula pa noon. Ano ang kailangan mo sa amin? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ng takot. Ang inyong pag-unawa, ang inyong pag-alala, at ang inyong pagkapit sa katotohanan. Sa isang iglap, ang paligid ay bumalik sa dati. Nasa silid na muli kami, ngunit ang salamin ay wala na. Sa halip, isang lumang papel ang nakapatong sa mesa, na parang iniwan ng kung sinuman. Kinuha ko ang papel at binasa. Ang nakasulat ay isang lumang liham mula sa aming lola, na nagsasabing, ang salamin ay nagtatago ng lihim ng aming pamilya. Isang lihim na nag-uugnay sa aming pagkatao at sa nakaraan. May dapat tayong malaman, sabi ko sa ate ko, habang ang aming mga mata ay muling nagtagpo. Sa kabila ng takot, alam namin na hindi pa tapos ang lahat. Sa kabila ng anino, sa kabila ng salamin, mayroong isang katotohanan na naghihintay na mabunyag. At sa likod ng liham, may nakasulat na isang pangalan na hindi namin inaasahan. Ang pangalan ng aming ina, na matagal na naming inakalang nawala na. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang salamin ay hindi lamang isang bagay na nagtatago ng refleksyon. Ito'y isang portal sa nakaraan, sa mga alaala, at sa mga lihim na matagal na naming hinahanap. Sa mga nakaraang araw, tila mas lumalalim ang ugnayan namin ni Ate Laila sa bawat paglipas ng oras. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, alam kong may bumabagabag sa kanya. Ang aninong sumusunod sa amin ay hindi lamang basta haka-haka. Nagsimulang magpakita ito sa bawat sulok ng aming tahanan. Tila laging nagmamasid sa bawat kilos namin. Isang gabi, habang abala kami sa pag-aayos ng lumang kahon na puno ng mga alaala ng aming kabataan, napansin ko ang kakaibang refleksyon sa salamin sa silid. Hindi ito ang karaniwang anyo namin. Sa halip, tila may isa pang presensya. Isang hugis na hindi ko maipaliwanag. Napansin ko rin ang pagbabago sa mukha ni Ate Lila. Tila nag-aalala. Lila, napapansin mo ba yan?
Tanong ko. Pilit pinapanatiling kalmado ang aking boses, kahit na ang puso ko'y kumakaripas sa kaba. Oo, Mila, sagot niya. Hindi itinatago ang takot sa kanyang mga mata. Matagal ko nang napapansin, pero pilit kong hindi pinapansin. Baka naman bunga lang ito ng pagod o imahinasyon. Ngunit alam kong hindi ito basta imahinasyon. Ang malamig na hangin na dumadaan sa aming balat sa tuwing naroon ang anino ay tunay na nakakakilabot. Hindi ko maiwasang isipin ang mga kwento ng aming lola tungkol sa mga espiritu ng aming angkan. Mga kaluluwang hindi matahimik. Nagpasya kaming magtungo sa lumang aklatan ng aming pamilya, umaasang makahanap ng mga kasagutan. Habang binubuklat ang mga makakapal na libro, isang liham ang nalaglag mula sa isa sa mga pahina. Ito'y galing sa aming ina na matagal nang pumanaw. Mahal kong Lila at Mila. Nagsisimula ang liham. Kung nabasa ninyo ito, ibig sabihin ay nararamdaman na ninyo ang presensya ng ating mga ninuno. Ang salamin sa inyong silid ay hindi basta-basta salamin. Ito ay lagusan patungo sa ating nakaraan. Bantayan ninyo ang isa't isa. Huwag ninyong hayaang mahulog ang isa sa inyo sa bitag ng anino. Nang matapos kong basahin ang liham, isang biglaang kilabot ang dumaan sa aking katawan. Ang mga mata ni Ate Lila ay puno ng pagkabigla at takot. Hindi namin inasahan na ang simpleng salamin na iyon ang magiging sentro ng aming mga bangungot. Nangangahulugan bang may kinalaman ng ating pamilya sa aninong ito? Tanong ko, bagamat alam ko na ang sagot. Tila ganoon na nga, sagot ni Ate Laila. Ngunit hindi ko lubos maisip kung paano natin ito haharapin. Kung ito'y bahagi ng ating lahi, paano natin maalis? Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang pagpapakita ng anino. Minsan, kahit maliwanag ang paligid, naroon ito sa gilid ng aming mga mata. Isang umaga, habang kami nag-aalmusal, bigla na lang itong sumalamin sa tasa ng kape ni Ate Lila. Nabitiwan niya ito at tumalsik ang kape sa mesa. Mila, kailangan na nating gumawa ng aksyon. Hindi na ito pwedeng magpatuloy. Aniya, nagsimula kaming umalalay sa mga bagay na maaring makapukaw ng anino. Nagdasal kami, naglagay ng mga proteksyon sa aming tahanan. Ngunit tila walang bisa ang lahat ng ito. Ang anino ay tila bahagi na ng aming buhay. Nagiging mas matapang sa bawat araw. Isang gabing tahimik, habang kami nag-uusap sa aming silid, biglang kumidlat at nagliwanag ang paligid. Sa sandaling iyon, nakita namin ang anino na tila may hawak na ibang anyo sa salamin. Isang batang babae na kahawig namin, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Bakit nandito ka? Tanong ni Ate Lila sa anino. Tila nagkaroon ng tapang mula sa kawalang pag-asa. Ngunit ang batang babae sa salamin ay ngumiti lamang. Isang ngiting puno ng misteryo at lihim. Nang bumalik ang dilim, wala na ang anino. Ngunit naiwan sa amin ang refleksyon ng batang babae na tila nagbibigay ng babala. Mila, pakiramdam ko'y may kailangan tayong alamin tungkol sa batang iyon, sabi ni Ate Laila, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkamangha. Nang magising ako kinabukasan, wala na si Ate Lila sa kanyang kama. Ang kanyang mga gamit ay naroon pa rin, ngunit tila siya'y naglaho na parang bula. Ang salamin ay tila mas malamig kaysa dati. At nang tingnan ko ito, nakita ko ang aking refleksyon. Ngunit sa likod ko, naroon ang anino, tila may bitbit na mensahe. Hindi ko alam kung saan magsisimula o kung paano ko hahanapin si Ate Lila. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang salamin ay may lihim na hindi pa tapos isiwalat. At ang anino, sa kabila ng kanyang katahimikan, ay tila may kwentong gustong iparating. Isang kwentong maaring magpabago sa aming kapalaran. Simula nang bumalik kami sa bahay ng lola, hindi na kami mapakali ni ate.
Parang may kung anong bumabalot na malamig na hangin sa paligid. Ang mga anino sa sulok ng silid ay tila umuusad, dahan-dahan, parang humihinga. Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba ito o talagang may kakaiba sa lugar na ito. May, tingnan mo to! Bulong ni ate habang hawak ang isang lumang litrato. Nasa harap kami ng salamin sa sala. Sa likod ng litrato, nakasulat ang petsa. Abril 1995. Isa itong larawan ng aming ina, nakangiti, habang yakap ang isang maliit na batang babae. Napansin ko ang isang anino sa likod nila. Isang bagay na hindi ko pa napapansin sa ibang litrato noon. Parang, kilala ko tong anino na to. Sabi ko, nanginginig ang boses. Ito yung anino na lagi natin nakikita sa salamin. Tumango si ate. Kita sa kanyang mga mata ang takot. Simula nang makita namin ang anino sa salamin, lagi na itong sumusunod sa amin. Parang hindi kami maalis sa paningin nito. Nagpasya kaming tingnan ng lumang kwarto ng aming ina. Ang kwarto na hindi namin pinapasok mula pa noong bumalik kami dito. Ang kwarto ay puno ng alikabok at mga lumang gamit. Sa isang sulok, may isang antik na salamin. Malaki, at kita ko ang refleksyon namin ni ate. Ngunit sa gilid, nakatayo ang anino. Hindi ko na kaya ang takot. Ate, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ko, halos pabulong, habang pinilit kong hindi tumingin sa salamin. Sabi ni Lola, may lihim daw ang salamin na to. Sagot ni ate. Sinasabing ito raw ang tagapangalaga ng mga alaala ng pamilya. Pero parang may mali. Parang may ibang nilalang na nakahanap ng daan papunta sa mundo natin. Habang sinasaliksik namin ang kwarto, napansin namin ang isang lumang diary sa ilalim ng kama. Binuksan namin ito at ang mga pahina ay puno ng mga kwento ng aming ina. Mga kwento ng kanyang takot sa anino na palaging sumusunod sa kanya. Hindi ko na kaya. Ang anino ay hindi na nawawala. Nakasulat sa isang pahina. Parang may gusto itong sabihin. Parang may gusto itong ipakita. Habang binabasa namin ang diary, mas lalo naming naintindihan ang pinagmulan ng aming takot. Ang anino ay hindi isang simpleng refleksyon. Isa itong nilalang mula sa kabila, na may layuning ipakita ang isang sikreto. Isang bagay na matagal nang tinatago ng aming pamilya. Maaari kayang ang anino ay parte ng pamilya natin? Tanong ni ate. Baka isa siyang kaluluwa na hindi matahimik. Sa mga huling pahina ng diary, binanggit ng aming ina ang isang ritual na ginawa niya upang makipag-usap sa anino. Ngunit hindi niya natapos ang kwento. Ang huling linya ay, hindi ko akalaing ito ang mangyayari, patawad sa aking mga anak. Dahil sa aming natuklasan, nagpasya kaming subukan ang ritual. Sa instruksyon ng diary, nagsindi kami ng kandila at humarap sa salamin. Sa bawat kandilang sinisindihan, mas lalong lumalapit ang anino sa refleksyon. Hanggang sa naramdaman namin ang malamig na hangin sa paligid. At ang anino ay tila lumabas sa salamin. Naghahanap kayo ng kasagutan. May boses na bumulong. Ang pamilya ninyo ay may utang na hindi pa nababayaran. Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman ko. Ang boses ay pamilyar, parang boses ng aming ina. Ngunit paano ito nangyari? Ano ang utang na tinutukoy ng anino? Ano ang kailangan naming gawin? Tanong ni ate, nanginginig sa takot. May kailangan kayong matuklasan. Sagot ng anino. Isang lihim na hindi pa ninyo natutuklasan. Ito ang susi sa katahimikan ng pamilya ninyo. Biglang nawala ang anino at bumalik ang tahimik na refleksyon sa salamin. Kami ni ate ay hindi makapaniwala sa nangyari. Alam namin na hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng mas malalim na misteryo. Habang naglalakad kami palabas ng kwarto, narinig namin ang pabulong na boses. Matutuklasan ninyo ang lahat sa tamang panahon. Sa puntong iyon, biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ng lola.
Isang matandang babae ang nakatayo sa harap namin. May hawak na susi. At ngumiti siya sa amin. Handa na ba kayo sa susunod na kabanata? Mula nang lumipat kami sa lumang bahay ng aming lola, hindi na ako mapakali. Ang salamin sa lumang aparador sa kwarto namin ni Elisa ay tila may sariling buhay. May mga gabing nakikita ko ang anino sa likod ng salamin. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa tingin ni Elisa, ito'y bunga lamang ng aking imahinasyon. Hindi siya natatakot. Sa halip ay tila naaaliw pa siya sa misteryo ng salamin. Isang gabi, habang nagbabasa si Elisa ng libro, napagpasyahan kong harapin ang takot ko. Tumayo ako sa harap ng salamin. Ang malamig na hangin sa kwarto ay dumaloy sa aking balat. Pinagmasdan ko ang aking refleksyon. Ngunit sa likod nito, may anino na hindi akin. Sinubukan kong huwag kumurap. Sinubukan kong huwag matakot. Isabel, ano bang ginagawa mo? Tanong ni Elisa. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin humihiwalay sa binabasang libro. May kakaibang bagay sa salamin, Elisa. Hindi ko alam kung anong klaseng laro ito pero pakiramdam ko, may gusto itong sabihin sa atin. Sagot ko habang unti-unting lumalapit sa salamin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila umikot sa paligid namin. Nagsimula akong mag-isip na baka may alam ang anino na hindi namin alam. Baka ito'y may kaugnayan sa nakaraan, sa mga bagay na hindi pa nailalantad. Isabel, tama na. Hindi ko alam kung bakit pero ang tono ni Elisa ay nagiba. May bahid ng kaba sa kanyang boses. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, hindi ko magawang bumitiw sa pagtingin sa salamin. At doon ko nakita, ang aninong unti-unting nagiging malinaw. Hindi ito pangkaraniwang anino, kundi isang silweta ng babae. May suot itong lumang bestida na tila mula pa noong panahon ng aming lola. Sa likod ng kanyang refleksyon, nakikita ko ang mga mata nitong puno ng lungkot. Isabel, hindi normal yan. Umayos ka nga. Sigaw ni Elisa, ngunit hindi ko na siya pinansin. Ang aking atensyon ay nakatuon sa aninong tila tinatawag ako. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman kong kailangan ko siyang kausapin. Sino ka ba? Tanong ko sa salamin. Ngunit hindi ito bumigkas ng salita. Sa halip, ang anino ay nagpakita ng isang eksena. Isang alaalang hindi ko inaasahan. Isang batang babae, na sa tingin ko ay ako. At si Elisa, nakatayo sa harap ng isang lumang bahay. Ang bahay na yon ay ang bahay ng aming lola. Ngunit hindi kami ang pangunahing tauhan sa eksena. Sa halip, may ibang batang babae, may hawak na manika, ang lumapit sa amin. Sa kanyang mga mata ay may kalungkutan, tulad ng anino sa salamin. Nagising ako sa aking transa nang maramdaman ko ang kamay ni Elisa sa aking balikat. Isabel, tama na. Hindi ko alam kung ano ang nakikita mo pero hindi ito tama. Ngunit hindi ko magawang bumitiw sa salamin. Alam ko, sa kabila ng takot, kailangan kong malaman kung sino ang batang babae. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila umiikot sa aking katawan. Ang bahay, ang batang babae, ang manika, lahat ito'y nagdudugtong sa isang misteryo. Isabel, kailangan na nating umalis. Pakiusap ni Elisa na ngayon ay halatang natatakot na rin. Ngunit bago ko pa man magawang kumilos, ang salamin ay tila nagpakita ng mas nakakatakot na imahe. Isang imaheng hindi ko inaasahan. Ang batang babae sa salamin ay biglang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. At sa likod niya, isang anino ang lumitaw. Ang anino ay hindi anyo ng tao, kundi mas malalim, mas madilim. Isang bagay na tila nagmula sa pinakamadilim na sulok ng aming alaala. Sa sandaling iyon, narinig ko ang isang bulong. Isang tinig na hindi ko mawari. Isabel, Elisa, hindi ito ang huli.
May mga bagay sa nakaraan na kailangan niyong harapin. Napatingin ako kay Elisa. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi ko alam kung narinig din niya ang tinig. Ngunit alam kong pareho naming nadama ang presensya nito. Isabel, ano to? Tanong ni Elisa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam ang sagot. Ngunit sa likod ng salamin, ang anino ay nagpatuloy sa pagbulong. Hindi kayo makakatakas. Ang nakaraan ay babalik at hindi kayo makakaligtas. Sa puntong iyon, ang salamin ay biglang nabasag at ang kwarto ay napuno ng malamig na hangin, isang hangin na puno ng misteryo at takot. Napaatras kami ni Elisa, ang aming mga puso'y kumakabog sa kaba. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang bumalot sa aking isipan. Ang batang babae, ang anino, ang bahay. Lahat ito'y nagdudugtong sa isang mas malalim na lihim. At alam kong ang salamin ay hindi lamang isang daan sa nakaraan, kundi isang susi sa isang misteryo na kailangan naming tuklasin. Sa kabila ng takot, alam kong hindi ito ang katapusan. Ang anino ay laging sumusunod at ang salamin ay laging naroon. Ngunit sa likod ng bawat takot, may nakatagong katotohanan. At iyon ang kailangan naming hanapin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko maiwasang tingnan ang salamin sa aming kwarto. Ito ang salamin na madalas na nauuwi sa mga kakaibang pangyayari. Ngunit sa gabing ito, tila may kung anong kakaibang aura na bumabalot sa paligid. Ang mga anino sa likod ng salamin ay tila sumisiksik, naghihintay ng tamang sandali upang muling magpakita. Si ate ay nasa tabi ko. Mahigpit akong hawak sa kamay. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga daliri. Isang senyalis na hindi kami nag-iisa sa aming pakikipaglaban. Sa pakikipagsabayan ng aming tibok ng puso, naramdaman ko ang pag-iisa namin laban sa misteryo ng salamin. Nagsimula ang lahat ng mapansin namin ng mga anino sa likod ng salamin. Una, akala namin ay imahinasyon lamang ito. Ngunit sa paglipas ng mga araw, naging malinaw na mayroong kakaibang puwersa na nagmamasid sa amin. Ang mga aninong ito ay hindi ordinaryo. Sila'y may sariling buhay, minsang tila nag-uusap, minsang nagtuturo sa direksyon na hindi namin makita. Hindi ko na kaya. Kailangan na nating alamin ang katotohanan, sabi ni ate. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tumango ako, kahit na ang takot ay bumabalot sa aking isip. Nagpasya kaming harapin ng salamin, isang bagay na matagal na naming iniiwasan. Sa paglapit namin, ramdam ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin. Ang mga anino ay naglalayag sa likod, sumasayaw sa ritmo na hindi namin maintindihan. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Tanong ko, kahit na alam kong maaaring wala akong makuha na sagot. Subalit sa aking pagkagulat, ang mga anino ay tila huminto. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng koneksyon. Parang mayroong sinasabi ang mga anino. Isang mensahe na hindi ko agad maunawaan. Sa likod namin, narinig ko ang mahina ngunit malinaw na tunog ng isang tawa. Isang malalim, nakakatakot na tawa na nagmula sa isang lugar na tila hindi namin maabot. Nagsimula akong manginig at sa kabila ng aking takot, naramdaman ko ang paghawak ni ate sa aking mga balikat. Ang kanyang lakas ang nagbigay sa akin ng tapang na manatiling nakatayo. May kailangan tayong malaman, bulong niya. May kailangan tayong gawin. Sa kabila ng aming takot, nagdesisyon kaming magtanong sa mga matatanda sa aming pamilya tungkol sa salamin. Sa aming pag-uusisa, natuklasan namin ang isang lumang kwento na matagal nang hindi binabanggit. Ayon sa kwento, ang salamin ay pag-aari ng isang malayong kamag-anak na may kakaibang kakayahan sa panggagamot. Ngunit sa isang masalimuot na pangyayari, siya ay nawala at ang salamin ang tanging naiwan.
Ang salamin ay sinasabing may kakayahan na ipakita ang mga anino ng nakaraan. Mga anino ng mga taong nawala at hindi na bumalik. Sa aming pagkakaintindi, ang mga anino ay hindi basta-basta. Sila'y mga alaala, mga bahagi ng kasaysayan na pilit na naghahanap ng kasagutan. Nang bumalik kami sa kwarto, mas malinaw na sa amin ang kasaysayan ng salamin. Subalit, hindi ito nagpaalis sa takot na bumabalot sa aming mga puso. Sa halip, mas naging komplikado ang aming sitwasyon. Ang mga anino ay tila mas dumami, mas naging masigasig sa kanilang paggalaw. Isang gabi, habang kami ay natutulog, nagising kami sa tunog ng pag-aalulong na tila nagmumula sa loob ng salamin. Sa pagtingin ko, nakita ko si ate na nakatayo sa harap ng salamin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa anino na tila nagbabago ng hugis. Sa kanyang pagkakatitig, tila may kung anong bumabalot sa kanya. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ate, ano ang nakikita mo? Tanong ko. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, nakita ko ang kanyang mga mata na tila nagiging malalim. Parang may bagong kaalaman na pumapasok sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-alis ng kanyang kamay sa aking balikat. Ang koneksyon namin ay nawala, at sa halip, isang malamig na hangin ang pumalit. Alam ko na mayroong mali, isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa kanyang pagtalikod, nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng pagkabigla. May kailangan kang malaman, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang salamin. Hindi ito basta-basta. Sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang anino ng isang mukha. Isang mukha na tila pamilyar, ngunit hindi ko mawari. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang aming pakikipagsapalaran ay mas malalim pa kaysa sa aming inaasahan. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na magbabago sa lahat. Tumalikod siya, at sa kanyang pagtalikod, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Sa likod ng salamin, ang mga anino ay nag-aabang, handang magpakita sa tamang panahon. Sa sandaling iyon, alam ko na ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos. At sa likod ng lahat, mayroong misteryo na naghihintay ng kasagutan. At sa dulo ng gabing iyon, sa likod ng salamin, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Isang mukha na hindi ko inaasahang makikita. Ang anino ng aming nawawalang kamag-anak. Isang anino na magbibigay daan sa aming hinahanap na katotohanan. Nakatitig ako sa lumang salamin sa aming lumang bahay. Sa kabila ng kalumaan nito, ang salamin ay nananatiling malinaw. Parang may buhay na nagtatanong sa akin ng mga tanong na hindi ko mahagilap ang sagot. Si ate, sa likuran ko, ay tahimik na nagmamasid. Hindi siya nagsalita mula nang maramdaman namin ang kakaibang presensya na bumabalot sa paligid namin. Kailan pa ito nagsimula? Tanong ni ate sa akin nang hindi inaalis ang tingin sa salamin. Naramdaman ko ang kilabot sa boses niya at nararamdaman ko rin ang bumibigat na hangin na pumupuno sa silid. Hindi ko na matandaan, ate, sagot ko. Pero parang palaging nariyan ng anino, palaging nakabantay. Mula pa noong bata pa tayo. Ipinipikit ko ang aking mga mata. Sinusubukang alalahanin ang mga panahong kami masaya sa lumang bahay na ito. Ngunit sa tuwing magbabalik tanaw ako, palaging naroon ang anino sa salamin. Parang isang bahagi ng aming pagkabata na hindi matanggal, hindi maalis, kahit paano pa namin subukan. Bakit hindi natin subukan itong harapin? Mungkahi ni ate, may bahagyang tapang sa kanyang boses. Baka oras na para malaman natin kung ano ang gusto nito sa atin. Nag-aalinlangan akong tumingin kay ate. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nagsasabing tama siya. Baka oras na para tapusin na ang misteryo ng anino sa salamin.
Baka oras na para sa amin na malaman ang katotohanan. Naglakad kami palapit sa salamin at habang papalapit kami, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin. Ang anino na tila sumasabay sa bawat galaw namin ay nagmamasid. Ano ang kailangan mo sa amin? Tanong ni ate. Tahimik, ngunit mapangahas. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa kabuuan ng silid at naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa paligid namin. Parang may sagot na darating, ngunit hindi ko alam kung paano o kailan. Nang hindi ko inaasahan, nagsimula ang salamin na magpakita ng mga imahe. Mga larawan ng aming nakaraan, ng aming mga magulang, ng mga alaala na akala ko'y matagal nang nakalimutan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isa lang ang tumatak sa akin. Ang anino, palaging nasa likuran, palaging nakabantay. Diyan ka lang pala, bulong ni ate, tila sa sarili. Ang anino! Hindi ito isang banta. Isa itong alaala. Napatingin ako kay ate, hindi makapaniwala sa kanyang sinasabi. Paano mo nasabi iyon? Pakiramdam ko, ang anino ay bahagi ng ating pamilya. Sagot ni ate, may malalim na lungkot sa boses. Isang alaala na hindi natin matanggal. Isang bahagi ng ating pagkatao na palaging nariyan. Habang nagsasalita siya, naramdaman ko ang init na bumabalot sa puso ko. Ang anino, na palaging nagdadala ng takot sa amin, ay tila naging bahagi ng kung sino kami. Isang bahagi na hindi namin maalis, kahit paano pa namin subukan. Siguro, oras na para tanggapin ito, sabi ni ate. Yakap ang sarili. Oras na para tanggapin na ang anino ay hindi kaaway. Isa itong paalala ng ating nakaraan, ng ating pamilya. Ngunit habang iniisip ko iyon, naramdaman ko ang panlalamig sa silid. Ang anino, sa kabila ng aming pagtanggap, ay tila nagbabago. Parang may nais itong ipakita na hindi namin inaasahan. Muli akong tumingin sa salamin at sa aking pagkagulat, nakita ko ang isang bagong imahe. Isang imahe ng aming mga magulang, ngunit may isang kakaibang bagay sa likuran nila. Ang pinto ng aming lumang bahay, nakabukas. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, nanginginig ang boses. Si ate, sa likuran ko, ay hindi makapagsalita. Baka, may dapat tayong malaman. Sagot niya, may takot sa kanyang boses. Baka ang anino ay hindi lang alaala, baka ito ay babala. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang panginginig ng lupa. Ang pinto sa likuran ng aming mga magulang, sa loob ng salamin, ay unti-unting bumukas. Ang anino, na palaging nasa likuran, ay tila nag-aanyaya sa amin. Tila may isang bagay na dapat naming malaman. Isang bagay na dapat naming harapin. Oras na para buksan ang pinto, sabi ni ate. May pag-aalinlangan ngunit buo ang loob. At habang hinahawakan ko ang kamay ni ate, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon na ito. Ang anino, na palaging nasa salamin, ay tila umalis sa likuran ng aming mga magulang at papalapit na sa amin. Sa kabila ng takot, alam ko na oras na para harapin ang katotohanan. Oras na para malaman kung ano ang tunay na ibig sabihin ng anino sa salamin. Ngunit sa sandaling iyon, sa aking pagkamangha, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa paligid namin. At saka ko lang napansin, ang anino ay hindi lamang sa salamin. Ito ay nasa likuran namin, palaging nakabantay, palaging nariyan. At sa likod ng pinto, habang unti-unting bumubukas, nararamdaman ko ang presensya na hindi ko pa kailanman naramdaman. Isang presensya na nagdadala ng bagong takot, bagong misteryo. Oras na para harapin ang anino. Oras na para harapin ang katotohanan na matagal na naming tinatakasan. Ang malamlam na ilaw ng buwan ay sumisilip sa siwang ng kurtina. At ang mahinang hangin mula sa labas ay tila may dalang bulong ng mga lihim na hindi mawari. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aming silid.
Ang salamin na naghatid ng takot at pagkalito sa aming magkapatid. Sa kabila ng pangamba, nararamdaman ko ang isang di maipaliwanag na puwersa na nagtutulak sa akin upang muling pagmasdan ng anino na nagpapakita tuwing gabi. Ellie, hindi ko na kaya. Kailangan nating tapusin ito, sabi ni Mia, ang aking nakatatandang kapatid, habang nanginginig ang kanyang boses. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala ngunit may halong tapang. Oo, Mia, pero paano natin matatapos ang hindi natin lubos na maunawaan? Tanong ko, habang pinipilit kong itago ang takot sa aking boses. Alam kong kailangan naming harapin ng anino. Ngunit ang pag-iisip na iyon ay nagpapaigting lamang ng takot sa aking dibdib. Sa mga nakaraang linggo, ang anino mula sa salamin ay naging bahagi na ng aming buhay. Nagsimula ito bilang isang simpleng pagbalandra ng liwanag. Ngunit unti-unti itong nagkaroon ng hugis. Isang anyo na hindi ko maikakaila ay may pagkakahawig sa aking sariling silweta. Isang aninong tila may sariling buhay. Sumusunod sa bawat galaw ko. Nagpapakita sa bawat pagtingin ko sa salamin. At ang pinakamalalang bahagi, hindi ko ito matakasan. May nakita akong libro sa lumang aparador ni Lola. Mukhang ito ang susi, sabi ni Mia habang tumayo at kinuha ang isang makapal na libro na tila saksakan ng tanda. Dahan-dahan niyang binuksan ito at ang alikabok ay nagmistulang usok na bumalot sa aming paligid. Habang binabasa ni Mia ang mga pahina, naramdaman ko ang unti-unting pag-ikot ng hangin sa silid. Ang mga salita sa libro ay tila naglalaman ng mga sinaunang ritual, mga salitang hindi pamilyar, ngunit may kakaibang puwersa. Sa bawat silaba, nadarama ko ang paggalaw ng anino sa salamina na parang may sariling buhay. Ang sabi dito, kailangan nating harapin ang anino sa pamamagitan ng pagtapak sa loob ng salamin. Kapag nagawa natin ito, maaring maglaho na ang anino. Paliwanag ni Mia. Ang kanyang mga mata ay hindi na maikakaila ang pag-aalala. Sa loob ng salamin? Paano yun magagawa? Tanong ko, na para bang hindi makatotohanan ang kanyang sinasabi. Ngunit ang pagpili ay wala na sa aming mga kamay. Ang anino ay tila nagiging mas makapangyarihan. At sa bawat pagsilip ko sa salamin, nararamdaman ko ang pag-aanyaya nitong pumasok. Mia, gawin na natin. Hindi na ako natatakot. Kailangan na nating tapusin ito. Sabi ko, habang dahan-dahang lumapit sa salamin. Hawak ang kanyang kamay, sabay kaming tumayo sa harap nito. Nag-umpisa kaming magdasal. Binibigkas ang mga salitang nakasulat sa libro. Sa bawat pagbigkas, nararamdaman ko ang pag-uga ng salamin na parang may sariling mundo sa loob nito. Hanggang sa naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na tila humihila sa akin. Ang salamin ay nagmistulang tubig at ang aking kamay ay unti-unting lumubog sa loob nito. Alam kong hindi ko na maiaatras ang desisyon ko. Mia, sabay tayong pumasok. Bulong ko habang unti-unting nilalamon ng salamin ng aming mga katawan. Ang pakiramdam ay mahirap ilarawan. Parang paglangoy sa dagat ng liwanag. Ang mga kulay ay nagbago. Ang mga tunog ay nawala. At ang paligid ay tila isang mundo ng mga anino. Ang salamin ay hindi na isang piraso ng baso, kundi isang portal sa isang mundo na hindi ko lubos na maunawaan. Ngunit sa kabila ng pagkalito, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Narito kami ni Mia, magkasama, handang harapin ang misteryo ng salamin. Sa paglalakbay namin sa loob nito, nakita ko ang iba't ibang anyo ng mga anino. Mga aninong may anyo ng mga taong hindi ko kilala, ngunit tila pamilyar sa akin. Hanggang sa marating namin ang dulo ng aming paglalakbay. Isang liwanag ang bumungad, at sa liwanag na iyon, nakita ko ang isang figura. Isang figura na hindi ko inaasahan. Si Lola,
ang aming mahal na lola na matagal nang pumanaw. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakatagong lihim. Mia, Ellie, ang salamin ay hindi lamang isang daan patungo sa kabila. Ito ay isang paraan upang makilala ang inyong mga sarili, sabi ni Lola, habang unti-unting naglalaho ang kanyang anyo. At sa kanyang pagkawala, naramdaman ko ang pagbalik namin sa aming silid. Ang salamin ay muling naging isang simpleng salamin, ngunit ang anino ay wala na. Ngunit sa kabila ng pagtatapos, alam kong hindi iyon ang huli. Sa paglingon ko kay Mia, nakita ko ang kanyang ngiti, isang ngiti ng tagumpay. Ngunit puno ng mga tanong. At sa aming mga mata, alam naming hindi pa tapos ang misteryo. Ang salamin ay tahimik na nakatayo sa sulok. Ngunit sa kabila ng katahimikan nito, nararamdaman ko ang isang bagong simula. At sa likod ng salamin, nakita ko ang sarili ko, hindi na isang anino, ngunit isang bahagi ng isang mas malaking kwento na nagsisimula pa lamang. Palaging kakaiba ang pakiramdam kapag tumitingin ako sa salamin. Parang may ibang mata na nakatingin pabalik sa akin, hindi lamang ang refleksyon ko. Mula nang magsimula ang lahat ng ito, halos hindi na ako makatingin sa salamin ng matagal. Si Lara, ang nakababata kong kapatid, ay ganito rin ang nararamdaman. Pareho kaming may pakiramdam na may ibang nilalang na nagmamasid mula sa kabilang panig. Nagsimula ito 1 taon na ang nakalilipas. Nang lumipat kami sa lumang bahay ni Lola sa probinsya. Ang bahay ay puno ng kasaysayan at mga alaala. Ngunit may kakaibang aura na nakapulupot dito. Isang araw, habang naglalaro si Lara sa lumang kwarto ni Mama noong bata pa siya, napansin niya ang isang antigong salamin na nakasabit sa pader. Sabi niya, may nakita raw siyang anino sa likod ng refleksyon niya. Noong una, inisip kong baka imahinasyon lamang ito ng isang 12 taong gulang na bata. Ngunit nang mangyari rin ito sa akin, alam kong may mali. Isang gabi, habang nag-aaral ako para sa isa sa mga pagsusulit ko, napatingin ako sa salamin sa aking kwarto. Sa isang iglap, nakita ko ang isang aninong dumaan sa likod ko. Ngunit paglingon ko, wala namang tao. Simula noon, naging mas madalas ang pagpapakita ng aninong iyon. Si Lara ay nagsimulang managinip ng mga kakaibang bagay, mga bangungot na tila totoo. Sa mga panaginip niya, isang babaeng may mahabang buhok at maputing damit ang laging nakatayo sa harap ng salamin. Sinusundan siya kahit saan siya magpunta. Sinasabi ng babae na kailangan niyang sundin ang mga yapak nito o may mangyayaring hindi maganda sa aming dalawa. Kinabukasan, nagpasya kaming dalawa ni Lara na harapin ang takot namin. Naisip ko, baka kailangan lang naming alamin kung ano o sino ang aninong iyon. Baka may kinalaman ito sa mga kwento ni Mama tungkol sa bahay na ito. Ayon kay Lola, may mga bagay na hindi dapat ginagalaw o sinasalamin, lalo na't kung hindi mo alam ang pinagmulan nito. Dala ang flashlight at lakas ng loob, bumaba kami sa basement kung saan naroroon ang mga luma at alikabok na kasangkapan ng pamilya. Sa isang sulok, nakatayo ang isang mataas na salamin na may intricate na ukit sa kahoy na frame. Ito ang salamin na nakita ni Lara sa kwarto ni Mama. Ang isa pang salamin na nagpapaalala sa akin ng mga kwento ni Mama noong bata pa ako. Habang tinititigan namin ng salamin, unti-unti kong nararamdaman ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin. Ang aninong iyon, na sa wakas ay lumitaw mula sa likod ng aming mga refleksyon, ay hindi lang palabas na anino. Ito ay isang anyo ng babaeng nakita ni Lara sa kanyang mga panaginip. Ang parehong babaeng nagpakita rin sa akin sa mga oras na ako'y nag-iisa. Nagsalita ang babae mula sa loob ng salamin. Ang boses niya ay tila alingaw-ngaw mula sa malayo. Nandito na ang oras,
Ang oras ng pagbalik. Kayo ang susi sa aking kalayaan. Hindi ko alam kung paano kami makakatakas. Ngunit alam kong kailangan kong protektahan si Lara. Sa isang iglap, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Mga yabag. Tila may mga taong nagmamadali pababa ng hagdan. Natakot ako sa maaring mangyari kaya't hinila ko si Lara palayo sa salamin. Nang kami makalabas sa basement, nakita namin ang aming mga magulang. Gulat na gulat at nagtatanong kung ano ang ginagawa namin doon. Ipinaliwanag namin ang lahat ng nangyari. Ngunit sa halip na magalit, ang kanilang mga mukha ay napuno ng takot at kaba. Sa kanilang mga mata, alam kong may alam sila na hindi nila sinabi sa amin. May mga bagay na hindi namin naisibahagi sa inyo, ani Papa. Ngunit mukhang kailangan na. At doon, sa gitna ng aming sala, habang tahimik na nakikinig si Lara, ibinunyag ni Mama ang isang lihim na matagal nilang itinago. Ang babaeng iyon, sabi niya, ay hindi lamang isang anino. Siya ay isang bahagi ng ating pamilya, isang kapatid na nawala sa salamin. At siya ay may utang na dapat singilin. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakukuha. Nang sinubukan kong intindihin ang mga sinabi ni Mama, biglang nagring ang telepono. Isa itong hindi inaasahang tawag mula sa isang lalaking hindi namin kilala. Ang tanging sinabi niya, sa malamig at malalim na boses, "Alam ko ang tungkol sa anino. Darating ako." Hindi ko alam kung sino ang lalaking ito o kung paano niya nalaman ang tungkol sa anino. Ngunit ang kanyang pagdating ay tila nagbigay ng bagong pag-asa o bagong panganib sa amin. Ngayong gabi, hindi kami makakatulog ng mahimbing. Ang orasan ay nagtiktak at sa bawat segundo, ang takot at kaba ay lalong lumalalim.